Umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Huwebes na ho tayo ngayon, 18 ng Disyembre 2025. Ikalawang araw po ng simbang gabi. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM pumalag, Pilipinas hindi ISIS training hotspot. Mga residente ng Quezon City nagpal ng kaso laban kina dating Speaker Romualdez, Saldico at iba pang kongresistang sangkot sa flood control scandal. PNP inatasan ng Pangulong BBM na tiyakin ang seguridad ngayong Kapaskuhan. Naudlot na EDSA rehabilitation tuloy na sa December 24. Bilis-Kilos Action Center inilunsad sa lungsod ng Maynila. Malamig at maulang panahon, asahan ngayong Huwebes ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan ang malamig at maulang panahon sa buong bansa. Actually, nagsimula pa kagabi. Hanggang ngayong araw, epekto ng tatlong weather systems. Kabilang dito ang Northeast Monsoon o amihan, Easterlies at Intertropical Convergence Zone na patuloy na makakaapekto sa bansa. Ayon kay Benson Estareja ng Pag-asa, ang amihan ang magdadala ng mga pagulan sa Northern at Central Luzon. Easterlies naman ang makakaapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. ITCC naman ang iiral sa southern part ng Mindanao at Palawan. Simula kagabi naranasan ang light to moderate rain sa Cordillera Autonomous Region. Diyan din sa Aurora at Quezon, epekto na malamig na amihan. Asahan din ang mas malamig na panahon sa mga mountainous areas o mga bulubunduking lugar. Malakas na ulan din ang dala naman ng easterly sa Bicol Region, Northern at Eastern Samar, gayon din sa Leyte at Caraga. Kasama ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Soc-Sargent. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Naimbag na bigat ka na kayo amin dyan po sa Norte, Paimbuntag, diyan sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao. Buenos dias, Zamboanga! Assalamualaikum sa ating mga kababayan dyan po sa ilang bahagi po ng Sulu at Tawi-Tawi. Sisimula na sa bisperas ng Pasko o December 24 ang rehabilitasyon ng kahabaan ng EDSA. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sasamantalahin nila ang 2 linggong holiday break para simulan ang pagsasaayos ng naturang lansangan. Kumpara sa unang plano, aabutin lamang ng 2 taon at sa original plan ay aabutin ito ng 2 taon. Gagawin na lamang ito ng DPWH sa loob ng 8 buwan. Nabawasan din ang inisyal na pondo para sa proyekto mula 17 billion pesos. Naging 6 na bilyong piso na lamang. Laki talaga ng tongpats natin. Hinati rin sa 2 phase ang gagawing rehabilitation kung saan unang aayusin ang bahagi ng mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Pagtitiyak naman ni Secretary Dizon, magkakaroon lamang ng minimal na abala sa pagsasaayos ng EDSA dahil 24/7 ang pag-reblocking at pag-overlay ng mga asfalto sa northbound at southbound ng EDSA busway simula December 24 alas 11 ng gabi hanggang January 5 ng 2026 alas 4 naman ng umaga. Pwede naman palang gawin. Mantakin ho ninyo, imbis na 2 taon na abutin, pwede naman paikliin. Ganun na ho ginagawa sa ibang bansa.
Pero laki ng diferensya. From 17 billion, bababa ito ng 6 na bilyong piso. Sanib puwersa naman na inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang SM Supermall, ang Smart Mobility at Traffic Information Sharing Project sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Lain itong maghatid ng real-time traffic updates sa loob mismo ng mall upang matulungan ang mga motorista at mga commuter na makaiwas sa mahabang daloy ng trapiko at sa mas maayos na pagpaplano ng kanilang biyahe. Makikita sa screen ang traffic condition sa southbound ng EDSA Show Boulevard, EDSA Ayala at northbound traffic ng EDSA Guadix at EDSA Santolan. Ayon kay MMD Chairman Don Artes, palalawakin pa nila ang nasabing programa sa pakikipagtulungan ng SM Group. Idadamay na rin ang SM Mall of Asia, SM North EDSA para magkaroon ng publiko ng real-time traffic updates. Alas 4:12 ang oras sa buong Kapuluan. Tiniyak naman ng Bureau of Customs na madideliver door-to-door sa mga pamilya ng overseas Filipino worker ang mga balikbayan box na matagal nang natenga, hindi na i-deliver ang shipment o ng shipment company na Makati Express Cargo. Mukhang naka-blacklist na rin itong Makati Business Cargo. Kasunod nito ng anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na ihatid ng libre sa bahay ng pamilya ng mga OFW sa buong Pilipinas ang kanilang halos isang taonang naipadalang balikbayan box bago magpasko. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Jet Maronilla, nasa 30 million ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa pagde-deliver upang masigurong maihahatid ang mga ito sa kanilang mga recipient. So ang order ng Pangulo, ipadala, door-to-door na to. Oho, yun ho yung sinagot niya, no? Yung bukod ho dun sa storage, ang talagang siniguro niya masagot natin yung delivery fee. Kasi na-brief ho namin siya na if ever man i-waive yung charges, pick up sa puerto. Yun nga, Nako. Congratulations, ano ha? Abangan na lamang daw po ng mga recipient yung kanilang matagal nang nakatenggang mga shipment. At saka dapat managot talaga yung walang hiyang mga ang tawag dito? Deconsolidators dito sa Pilipinas. Niloko nyo yung inyong mga kliyente. Dapat ban na yan. Dagdag pa ni Marinilla, nakausap na nila ang nasabing shipment company at ikinatwiran nitong namatay doon kasi yung matandang may-ari ng kumpanya at walang alam ang mga naiwan itong mga anak sa operasyon kahit nangyari ang pagkaantala ng delivery. Haabot naman ng 120 containers ang nakatenga at naglalaman ng halos 400 balikbayan box ang kada container. Ito'y susubukang may deliver sa lahat ng mga customer ng Bureau of Customs bago magpasko. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good news naman sa mga motorcycle owners. Simula sa Enero ng susunod na taon, wala nang bambayaran dagdag na 100 piso para sa top box ng inyong motorsiklo kapag magpaparehistro. Inanunsyo ito ng Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao bilang regalo niya ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagmumotorsiklo nating mga kababayan. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, naniniwala sa Lacanilao na malaking tulong ito para sa mga riders dahil malaking savings din ang 100 piso taon-taon na binabayaran ng mga nagmumotorsiklo. Asan yung magandang pangako ni Asik Lacanilao? Ang regalo ng ating Pangulo Bongbong Marcos sa mga kababayan natin na nagmumotor. Natanggalin na po yung mga additional fee na yun nga po yung sa 7-point agenda ko na pahirap talaga na bakit mo kailangan i-fee ang tao ng ganyan? Kailangan naman talaga ng motor yun. O nga naman. Bakit? Dapat yun, di ba? Dapat accessory nga yun eh. O, tsaka hindi lang yung top. Dapat pati yung nasa gilid. Halimbawa, pick up. Nilagyan mo ng yung lagyan mo ng hindi yung pang-load doon sa ibabaw o top load. May kinakailangan i-register mo rin yun tapos naniningil din. Abay, di ba? Ano yun, pagbabago yun doon sa appearance. Pero kasama yun sa di ba? Bakit mo naman kailangan pang pahirapan yung pong may-ari ng sasakyan?
Kaya niya nga binili yun dahil gusto niyang ma-maximize ang utilization, di ba? Ay, sus, may Ginoo. Kaya dapat, Asek, sana idamay nyo na rin yun. Magandang umaga, Pilipinas! Inilunsad naman ng Department of Transportation, katuwangan GCash, ang cashless payment option para sa EDSA busway. Ayon sa Department of Transportation, maaari nang gumamit ng GCash bilang bayad ang mga bus na bumibiyahe sa EDSA carousel. Tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, walang convenience pay, mananatili ang 20% discount para naman sa mga estudyante, mga persons with disability o mga PWD at mga senior citizen. Kaisa ng GCash at DOTR sa naturang proyekto, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Metro Mega Consortium Transport Corporation at Mega Manila Consortium Corporation naglalayong gawing mas madali, mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Ayon naman kay GCash for Business Head Jung Layog, ikinagagalak nila na makatuwang ang DOTR sa pagpapadali ng sistema ng transportasyon sa EDSA busway. Merong 226 na mga bus na nalagyan ng scan-to-pay feature at inaasahan darami pa ito sa mga darating na buwan. Inaasahan namang milyong commuter ang makikinabang sa scan-to-pay dahil umaabot sa 63 milyon ang bumibiyahe gamit ang EDSA busway, batay na rin sa mga datos ng DOTR. Bago ito, magugunitang inilunsad din ina Transportation Secretary Banoy at GCash ang cashless payment sa Metro Rail Transit o MRT3 noon pang Hulyo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, pero ito naman ha, sa mga mag-a-attend ho ng mga party-party, ha? Nagbabala ang mga health experts sa publiko mag-ingat laban sa holiday heart syndrome at iba pang masakit sa puso ngayong Kapaskuhan. Ayon sa cardiologist na si Dr. James Cayetano, tumataas ang kaso ng irregular heartbeat, atake sa puso at stroke tuwing Disyembre at Enero. Dahil sa labis na pagkain at pag-inom ng alak, yung iba naman nai-stress dahil sa mga party, sa kanilang mga staff, yung iba nininervyos dahil wala pang pampabonos. Oy, yung 13-month pay, dapat daw matanggap yan ng inyong mga empleyado bago mag-December 25. Ha? Bago mag-December 25. Yun ho yung pinagninervyos ng iba, lalong-lalo na yung mga naka-freeze ang account. Maaaring maranasan ito ng kahit sino, lalong-lalo na mga kabataan dahil naapektuhan sila ng electrical activity ng puso kapag sobra ang pag-inom. Sinabi naman ng cardiologist na si Dr. Francis Marie Purino, tumataas din ang kaso ng alta presyon tuwing holiday season. Hindi lamang dahil sa sobrang pagkain kundi pati na rin nga sa matinding stress. Yung iba, matinding puyat. Pinapayuhan din ang mga may sintomas ng atake sa puso, agad nang magtungo sa pinakamalapit ospital at sa mga may dati ng karamdaman na katulad dito, dapat magpa-check up kaagad matapos ang bakasyon. Ayon sa mga cardiologists, 8 sa bawat 10 atake sa puso ay nangyayari sa loob ng bahay. Kaugnay nito, inilunsad naman ng Belkens Pharma ang Sagip CPR campaign upang ihanda ang mga Pilipino sa hands-only cardiopulmonary resuscitation. Isa pang good news, ipinagpaliban ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng pagbaba sa surge pricing ng mga Transport Network Vehicle Services o TNVS. Ayon sa LTFRB, pinagbigyan ito ng apila ng Transport Network Company na ipatupad lamang ang cap sa surge rate simula December 20 sa halip na kahapon ho, December 17. Ayon kay LTFRB Chair Bigor Mendoza II, lain ito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga TNVS upang makapaghanda sa fare adjustment. Una nang naglabas ng memorandum circular ang LTFRB na naglalayong pababain ang surge pricing ng TNVS. Kasunod naman ang mga reklamo ng mga pasahero hinggil sa umano'y hindi makatuwirang pagtaas ng pamasahe. Ayon pa sa LTFRB, tatagal ang cap ng surge rate hanggang January 4, 2026. Pinangunahan naman ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang inaugurasyon ng Center for Leadership and Excellence ng Philippine Military Academy Alumni Association. Ito po ay sa Taguig City.
Ang nasabing mid-rise multipurpose facility ay nagkakahalaga ng 600 million pesos. Ito ay nagmarka bilang isang mahalagang milestone para sa sa nangungunang organisasyon ng mga alumni sa militar. Ang center ay pinondohan ng Newport World Resource Foundation, inaprubahan at sinuportahan ng PAG-course noong pang 2024. Sinabi naman ni Chairman Tenco na ang center ang magiging tanggapan ng PMA Alumni Association, magsisilbing lugar para sa leadership development, learning at fellowship ng mga alumni ng PMA. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Tenco na ang proyekto ay mabilis na umusad mula sa vision patungong realidad. 6 na buwan lamang makalipas na ito'y ilunsad sa ikalawang phase ng konstruksyon noong June ng taong kasalukuyan. Binigyan din ng PAGCOR Chairman ang proyekto ay matibay ng patunay na ang nation building ay isang gawaing pinagtutulungan ng publiko at ng pribadong sektor. Congratulations din kay President James Layug ng PMA Alumni Association. Magandang umaga, Pilipinas! Isang pulis naman na sangkot sa pamamaril ng isang Air Force personnel sa Zamboanga City na aresto na. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumasalam, Kuyang Angel. Naaresto na sa inilunsad na follow-up operations ng Zamboanga Police Office ang tumakas na police patrolman matapos mamaril sa isang Air Force personnel na husband ng umano'y kanyang kalaguyo sa Zamboanga City. Dahil dito naharap sa kasong kriminal ang police patrolman na kinilalang si Elsheimer Camlian na nakatalaga sa Municipal Police Station 2 ng Sumisip, Basilan. Sa public statement ng pamunuan ng Pro-9, mariin nilang kinukundina ang krimeng kinasasangkutan ni Patrolman Camlian. Hindi umano nila kukonsintihin ang ginawa nito at tinitiyak nilang mabigyang hustisya ang sinapit ng sundalong si Air Force Staff Sergeant Roliver Pascual, 41 years old, na patuloy na nasa kritikal na kondisyon sa isang ospital sa Zamboanga City matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang lower left chest. Kumbinsido naman ang Zamboanga Police Office na love triangle ang sanhi ng krimen kung saan nagsimula ang gulo nang mapansin ng sundalo ang nakaparadang sasakyan ng kanyang misis sa harapang bahagi ng apartment na tinutuluyan ng pulis. At nang makita ng sundalo ang kanyang misis kasama ang pulis, dito nagsimula ang komprontasyon na nauwi sa pamamaril. Ito ang follow-up report mula Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. 23 makalipas ang alas 4 mga misis. Ang may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At dahil kayo po ay magsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 10,000 piso. Mahiwagang tunog! 10,000 yan, ha? Oh. Ano yan? Basta yung isa gawa sa karton. Gawa sa karton, parang box ng Shield Bath Soap. Yan, ha? Ang inyong mga sagot ay papadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin po ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, abay kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Suportado naman ni Senator Bongo ang isang panukalang batas na naglalayong lumikha ng isang national health program upang labanan ang systematic lupus disease. Binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng maagang pagsusuri, agarang paggamot at pinalawak na financial coverage upang matugunan ang naaantalang detection at severe complication ng mga pasyente. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Health at co-sponsor ng bill, binalangkas ni Senator Go ang lawak ng kaso ng lupus sa bansa, ang mga hamon sa pagtukoy ng sakit at ang mga inisyatiba na isinagawa na ng mga Health Committee at ng partikular na papel ng PhilHealth sa ilalim ng panukalang programa. Ayon kay Senator Go, ang lupus ay nakakaapekto sa tinatayang 30 hanggang 50 mga Pinoy sa bawat 100,000 population.
Kumakatawan ito sa mga individual na araw-araw na nakikitungo sa isang malala at unpredictable na sakit. Ilan sa mga sintomas ng lupus ay pagkapagod, pananakit ng kasukasuan, organ complication at unpredictable flare-ups sa bahagi na mahirap na realidad. Ito yung matinding kinakaharap ho ng mga pasyente. Sinabi pa ng senador, ang lupus daw kasi kadalasang nahuhuli sa pagdiagnose dahil ang mga sintomas nito ay kahawig ng iba pang mga sakit. Kaya naman tinatawag itong mimicker disease. Bukas nga mas i-elaborate ho natin ang pagtalakay tungkol po sa lupus. Maganda umaga, Pilipinas! Pinaigting pa ng Department of Agriculture ang aksyon laban naman sa mga mapagsamantalang food retailer. Nag-issue ito ng show cause order sa isang tindero ng baboy at ilang nagbebenta ng sibuyas sa Obrero Market sa Maynila dahil sa pagtatakda ng presyong lagpas sa maximum suggested retail price. Isang araw bago ito, nag-issue rin ang isang market monitoring team ng DA ng kahalintulad na abiso sa dalawang tindero naman ng sibuyas sa Mega Q-Mart sa Quezon City para sa kaparehong paglabag. Ang monitoring team ay pinangungunahan ni Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara, ang head ng Agribusiness Marketing and Consumer Affairs kasama ang Department of Trade and Industry at ang Philippine National Police. Inatasan ng mga show cause order ang mga tindero na magpaliwanag kung bakit sila nagbebenta ng sibuyas at baboy ng lagpas sa MSRP. Isang hakbang na ayon sa DA ay layong mapigilan ang profiteering at maprotektahan ang interes ng mga mamimili. Sinabi ni Secretary Laurel na una pa lamang ang mga show cause orders na ito na ilalabas ng DA. Meron pa sa mga susunod na araw. Sinabi ng kalihim na alam niya ang market prices ng mga imported na sibuyas at mayroon nga pong mga itinatak ng MSRP. Kaya walang dahilan para sila ay lumabag. Ganon din daw sa baboy. Tiniyak po ng DA na may price ceiling at sa price ceiling na yan may sapat ng kita ang bawat kalahok sa buong value chain. Maganda umaga, Pilipinas! Motorsiklo bumangga sa likuran ng kuliglig na walang reflectorized sa sticker. Ito po sa Singgan, Pangasinan, rider patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Pinaglamayan na kagabi sa kanilang tahanan sa bayan ng Osinggan ang mga labi ng 32 anyos na binata matapos itong masawi nang bumangga sa likuran ng kuliglig ang sinasakyan niyang motorsiklo. Batay sa ulat ni Osinggan ay si Chief of Police Major John Ishmar Tose, naganap ang aksidente sa Provincial Highway sa Zone 7, Barangay Karusukan, Norte, Osinggan, bandang alas 10:43 ng gabi, kung saan pagdating sa madilim na bahagi ng daan ay bumangga ang motorsiklo ng biktima sa likuran ng kuliglig na nagtamuto ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naitakbo pa ito ng MDRRMO Rescue Vehicle sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Ayon sa mga investigador, walang reflectorized sticker ang kuliglig na minamaneho na isang 32 anyos na magsasaka sa kayang 3 minor de edad, kaya posibleng hindi ito napansin ng biktima. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng kuliglig na ang driver nito ay nasa kustodiya ngayon ng Osinggan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 4, mga mamis. Po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Bantayan lang yung biglaang pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Kunot-no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mansa based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Pinarusahan naman ng administrasyon ni US President Donald Trump ang ilang mga judge, prosecutor at staff ng International Criminal Court o ICC dahil sa pagpupursige ng investigasyon laban sa mga opisyal ng Estados Unidos at Israel, mga bansang hindi naman kasapi ng ICC. Kasama sa mga naparusahan si ICC Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Ang may hawak din ang apela ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa jurisdiksyon ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating Pangulo.
Sabi nga ng mga kaalyado ni Mayor Digong, karma comes anytime. Sa isang video, binahagi ni Judge Carranza ang ginawang pagpipraise ng kanyang bank account pagkansela sa kanyang credit cards nang walang kaukulang paliwanag. Bukod pa rito, hindi na rin niya ma-access ang kanyang Uber Mail, hindi na rin siya makasakay ng Uber Taxi, hindi makapagpadala ng pera mula sa Western Union at maging ang US visa ng kanyang anak kinansela ng walang paliwanag. Akala kasi ng ICC, Jusili. Mas matindi naman yung ginawa ng Russia. Isang korte naman sa Russia, sinintensyahan sila. In absentia. Ayan. Ay, sus may Ginoo. Dito muna tayo, isa pang good news. Kabila naman sa bagong milyonaryo ay isang mananaya ng loto mula sa lalawigan ng Rizal. Inanunsyo ng Philippine Charter Statistics Office o PCSO na nasungkit ng naturang mananaya ang jackpot prize sa Lotto 642 draw noong Martes na nagkakahalaga ng 49.1 million pesos. Ito yung makarantamaan niya ang lucky combination na 35, 37, 14, 01, 43 at 12. 31 mananaya naman ang nanalo ng tig 24,000 pesos para sa 5 tamang numero. 2,540 naman ang nakakuha ng tig 800 pesos dahil 4 lamang ang kanilang tinamaan at mahigit naman sa 34,000 ang may tig 20 pesos dahil sa 3 numero na kanilang tinamaan. Ang Lotto 642 ay binubuno o dinodraw tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 661 ang mga pulis naman ng isang Visayas na promote sa ranggo. Ba? Galing ha. Sana naman pagbutihin nila ang kanilang pagtatrabaho ha. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Na-promote ang 661 ng mga PNP personnel sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Pinanguna ng general ang ceremonial donning at pinning of ranks na nagsisimbolo ng tiwala sa mga bagong na-promote na kapulisan. Inaasahan ng general na mga ito'y magiging tapat sa serbisyo. Anumang mga sakripisyo at tapat sa tungkulin o suklian ng promotion, lalo na ang dapat nang ma-promote sa trabaho. Nabatid na promote ang 4 na police major papuntang lieutenant colonel, isang police captain na police major na ngayon, 15 lieutenant na police captain na, sa non-commissioned officers naman 4 ang police executive master sergeant na ngayon police lieutenant, 3 police chief master sergeant na police executive master sergeant na, 13 na police senior master sergeant na ngayon police chief master sergeant, 12 police master sergeant papuntang police senior master sergeant, 154 na personnel na police staff sergeant na ngayon na-promote sa police master sergeant, 172 police corporal na na-promote sa police staff sergeant at 263 patrolman na kasama ng patrolwoman na ngayon ay mga police corporal na. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. 34 makalipas ang alas 4. Sa mga may lakad ngayong araw na ito, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon naman natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron putong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Secretary Benny Laguesma, binabati ka ng mga kumadrona ha? Lalo-lalo na ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga din kay Asek Cecil Bangka Santos.
Opisyal nang inilunsad ng pamahang lokal ng Maynila ang Bilis Kilos Action Center sa main entrance mismo ng Manila City Hall. Ayon kay Mayor Isko Moreno, sa pamamagitan ng naturang Action Center, malaya ang publiko na magsumite ng kanilang mga hinaing kaugnay ng serbisyong ibinabigay ng lokal na pamahalaan. Giniit ni Yorme, ito ay mas mabuti o mas pinabuti. Pinagandang bersyon ng online complaint desk ng lungsod na unang inilunsad noon pang 2019. Ang mga nais maghain ng reklamo ay maaaring personal na bumisita sa tanggapan, tumawag via call o magsumite online sa pamamagitan ng Facebook, Messenger, X o kaya official website ng Action Center. Pagkatapos na nito, bibigyan sila ng Google Form o kaya ng QR code para formal na magsumite naman ng detalye ng kanilang mga complaints. PDL sa Olongapo District Jail tumanggap ng incentives bilang pagkilala sa mahusay na paggawa ng parol. Ba talaga ha? Kita nyo naman ha? Maraming paraan para kumita ng extra. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pamumuno ni Jail Chief Inspector Darrell Grisula, Acting District Jail Warden, personal na bumisita si Olongapo City Mayor Attorney Rolin C. Paulino Jr. sa mga person deprived of liberty PDL sa Olongapo District Jail Male Dormitory upang ipamahagi ang cash incentive bilang pagkilala ito sa kanilang kahusayan at sipag sa paggawa ng nagagandang mga parol. May kabuang 10 PDL ang tumanggap ng tig 5,000 piso bawat isa. Ito'y bilang insentibo sa kanilang sama-samang pagsisikap sa paglikha ng 85 perasong parol na nagbigay liwanag at diwa ng Kapaskuhan sa mga lansangan sa lungsod ng Olongapo. Layunin ng inisyatibong ito na bigyang halaga ang mga programang pangkabuhayan sa loob ng kulungan at kilalanin ang talento, kasipagan at dedikasyon ng mga PDL bilang bahagi ng kanilang patuloy na rehabilitasyon at paghanda sa muling pagbabalik sa lipunan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May aba-aba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Magandang umaga din kay Chairman Roland Paulino, ha? Tuloy nyo lang yung mga proyektong yan, Mayor, ha? Para may silbi ho yung ating mga PDLs, ha? At sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga kababayan natin, dyan po sa Ibayang Dagat, dito magpapasko. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Middle East, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Japan, Ohio gozaimasu. Sa mga suki natin sa Ibayang Dagat, Ma'am Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada, good morning. At saka sa mga siyempre suki natin dyan sa Hayward, California, sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga ho sa inyo, Merry Christmas. Ha? Kung uuwi ho kayo ng Pilipinas at magpapasalubong ng tsokolate, sana ituring ho ninyong isang magandang regalo sa mga magsasaka, ang pagbili ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa Lanuigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para ma-process o maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Nagpuproduce sila ngayon ng cacao beans. Pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron din ho sa mga pasalubong centers na daw, ha? Dyan ho sa Quezon. Ang Tangerine Chocolate ay may mahigit 10 variants dahil ang mga raw material nito ay galing naman sa ani din ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pwede na rin daw po mag-place ng order dyan. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa ang Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Umaga, Pilipinas! Mrs. Sinabol ng itak ang kanyang mister. Naabutan ba? Panoorin ninyo sa social media. Nangyari po yan sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Viral ngayon sa social media ang isang misis na hinahabol ng itak ang kanyang mister. Sa upload na video ni Senyorita Maragay, makikitang mabilis ang takbo ni mister sa takot na maabutan ni misis. Mabuti na lamang at agad itong naawat ng dalawang lalaki. Nangyari ito sa Barangay Maragano, Palapag, Northern Samar noong December 12. Sa video makikita na napigilan ng dalawang lalaki si misis at inagaw ang dalang itak.
pinakalma si Mrs. Napag-alaman na nagkaroon ng matinding away ang dalawa dahilan kung bakit hinabol ni Mrs. nang itak ang kanyang mister. Upang maiwasan ang mga insidente, pinaghiwalay lang muna ang dalawa. Napag-alaman na si Mr. umuwi sa kanyang magulang, samantala si Mrs. naman umalis muna sa nasabing barangay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Si Mr. actually hindi naman daw talaga Yakuza. Hindi na siya membro ng federasyon ng mga takusa. Kaya lang may itak si Mrs. Karipas ng takbo. Talo si Lydia de Vega sa pabilisan ng takbo, di ba? Parang train ni Elma Muros. Sa bilis ng... ikaw ba naman habulin ng itak? Para ka rin hinabol ng aso nun. Maganda umaga, Pilipinas! Naalala ko tuloy yung kwento ni Boss Jun Yambao. Sir Jun! Hindi naman siya hinabol ng itak. Yan pa, love yan ni Ma'am Loida. Maganda umaga, Pilipinas! Tita Lloyds, good morning! Sila po yung mga midnight singers natin dyan po sa San Diego, California. Dinagdagan ng Senado ng 3.1 billion pesos ang pondo para sa mga proyekto ng Batangas 1st District sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill. Ang Batangas 1st District ay kinakatawan ni Congressman Leandro Libiste, anak ni Senator Loren Legarda, na siyang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, miyembro din ng Bicameral Conference Committee. Matay sa opisyal na bersyon ng 2026 budget ng Senado, tumaas ito ng 4.82 billion pesos mula sa orihinal na 1.72 billion pesos lamang sa National Expenditure Program. Para ito sa mahigit 400 proyekto ng nasabing distrito mula sa halos 45 proyekto na nakalista sa orihinal na NEP. Kabilang sa mga bagong proyekto ang multi-purpose buildings tulad ng mga barangay hall, covered courts, gym. Meron naman palang paaralan, mga health center, evacuation center at mga daycare facilities. Pati na rin ang mga proyektong pang-flood control and mitigation, public water supply system at para sa maintenance at rehabilitation ng mga national road. So from 1.72 billion na nakalagay sa National Expenditure Program, itinaas ito ng Senado sa 4.82 billion pesos. Yan po ay para lamang sa 1st District ng lalawigan ng Bataan na ang kumakatawan ay si Congressman Leandro Libiste, anak ni Senator Loren Legarda. Aba naman. Siyempre, ikaw na ba naman may nanay dun siyempre mapapaburang ka. Pag-aaral tungkol naman sa West Philippine Sea, dapat nang ituro sa mga eskwelahan. Ayon naman ito kay Senator Jingo Estrada, detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Suportado ni Senador Jinggoy Estrada ang hakbang ng Department of Education o DepEd na ituro sa mga eskwelahan tungkol sa West Philippine Sea o WPS. Sa katunayan bilang suporta inihain nito ang Senate Bill 1424 ang West Philippine Sea Mandatory Education Act. Batay sa panukalan ni Estrada, pangunahan ng Department of Education ang pagbalangkas sa curriculum na gagamitin sa mga public at private schools. Kabilang sa target na mag-aaral ay ang mga nasa grade 4, grade 6 at grade 10. Ituturo sa kanilang tungkol sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ, ang United Nations Convention on the Law of the Sea of UNCLOS at iba pang mga maritime laws, kung ano ang environmental at economic value ng West Philippine Sea at ang karanasan ng mga Pilipino may isda sa lugar. Ganon din ang patuloy na pangangamkam ng teritoryo at bullying ng China. Para kay Estrada, mahalaga na mismong mga bata ay matuto sa mga totoong impormasyon hinggil sa West Philippine Sea, lalo na sa panahon na ito na napakatindi ang pagkalat ng fake news hinggil sa ating karapatan sa ating sariling teritoryo. Ilang araw lang ang nakalipas ng binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga bangkang pangisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kapag naging batas ay obligado ang mga public at private schools na isama ang West Philippine Sea sa kanilang curriculum. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas sa alas 4, arestado ang dalawang mandurukot. Meron pang babae ha.
Arestado ang 2 mandurukot kabilang ang isang babae na nakuna ng viral video habang nambibiktima ng pasahero sa Pasay City. Ayon sa Pasay City Police, nahuli ang mga suspect na sina Richmond, 28 years old, at isang alias Angel, 18 years old, sa tapat ng isang fast food chain malapit sa Buendia Express. Sa TikTok video na kuha sa may bahagi ng LRT Hilpuyat Station, makikita ang 3 suspect na nagpapanggap na nagtatawag ng mga pasahero para makapandukot sa mga commuter, partikular na yung mga nakabakpak. Isang commuter ang kanilang nabiktima, pero nabawi rin ito ang natangay na cellphone matapos nakomprontahin ang naturang mga mandurukot. Giit ng pulisya, may panibagong target sana ang 2 suspect nang sila ay maaresto. Mag-iingat po sa mga mandu, mga mandurugas, mga mandurukot. Madali kayong mahuli dahil hindi naman kayo nagnanakaw ng milyon. Cellphone lang ang tinatangay nyo. Pagka milyones, happy days are still around. Makita naman ninyo, si Napoles na sa dami ng kanyang mga naging kasabwat, siya lang ang nakulong. Ayan, karamihan na kanyang mga kasabwat at nakinabang sa kanya. Still, happy days around. Ay, sus, may ano naman kayang mangyayari dito ho sa flood control, ha? Masaya ding nagparty ang ilang mga lipores ng isang dating commissioner ng BIR dahil lusot na daw sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Aba, hindi na daw sila ipatatawag dahil nakausap na sila o may nakausap na sila sa Blue Ribbon Secretariat para mabura daw ang kanilang mga pangalan sa listahan. Ba't hindi, no? Hanggang dun ba naman? Naku, alam ba ni Senator Ping Lacson yung clearinghouse team na ito sa loob ng Blue Ribbon? Kaya naman takantaka ang mga matitinong opisyal ng BIR kung bakit biglang nabawasan ang listahan ng mga pinatawag ni Principal. Magkano daw ba ang naging goal nitong si Pogi nung siya pa ang punong kolektor ng mga rancho? Ayan, ha? Uy, speaking of Blue Ribbon, retiring na pala si Attorney Kimbo, ha? Oo, bukas pala magre-retire na si Attorney Kimbo. Attorney Kimbo, happy retirement, ha? Oo. Magandang umaga ho sa mga taga Novaliches at saka mga taga 13 Martires. Ayan, ha? Ayan. Oo, may nakausap po tayo sa negosyante. Nung una, ayokong maniwala doon sa mga sinasabi nilang, yung sinikwento ni Senator Tulfo, na 50 million ang weekly na koleksyon doon sa value-added tax, sa batas. Ayan, ha? Mahina daw pala yun. Hindi. Kung 50 weekly, 50 million weekly, that's 300 times 6. Kasi 6 yung regional revenue districts, eh. Times 3, times 6, 50 times 6, 300 million. Lupit, ano, ganun pala bat, ano yan, ha? Sa bat pa lang yan, ha? Sa kickback pa lang yan sa bat. Hindi, ano, ha? Sabi naman ni Senator JB, inggit na inggit siya doon sa mga naka-bulletproof na mga sasakyan. Sabi niya, ako nga, hindi nga ako naka-bulletproof, eh. Oo. Sabi niya, kasi madalas ako nagmumotor. Paano ko naman ibu-bulletproof yung motor? Ayan. Oo. Pero talaga ngayon, ang sabi nga nila, yung palang binabanggit na naka-goal daw po ng 2.8 trillion noong 2024, drawing lang din yun. Yung pala, ang dapat na habulin ay 3.1 trillion. Batay ho sa datos mula po sa Department of Finance. Nabudol tayo ng gusto ni Pogi, Hindi bale, nandiyan naman ho ang Blue Ribbon Committee. Maganda umaga, Pilipinas! Mababatiin ko na rin sina St. Francis, si San Miguel at si King Ryan. Ayan, ha? Yan naman daw po ang 3 kings ng illegal LOA. Commissioner Mendoza, baka naman i-appoint nyo po itong mga 3. Kung ginoong buhay ito. Yan ho, mga pahirap sa bayan. Baka naman ho, maibalik pa ninyo sa pwesto, ha? Pangulong BBM inuutos ang pagpapalawig ng hospital claims filing. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na palawigin ang period of filing ng hospital claims sa Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mula 60 days ay gagawin na itong 120 days bilang tugon sa reimbursement delays na nararanasan ng ilang pagamutan. Ang direktiba ng Pangulo ay kasunod ng ulat
na mayroong higit 1 bilyong pisong halaga ng return to hospital claims ang hindi pa nababayaran. Sabi ni Castro, tinukoy na dahilan ng DOH sa hindi agad nababayarang claims sa PhilHealth ang kakulangan sa dokumento ng mga ospital. Dati kasi anya ay mayroon lamang 60 araw ang mga ospital para mag-file ng claims, subalit hindi nakukumpleto ang kinakailangang mga dokumento. Ito si Letner Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Oras sa buong kapuluan, 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Pero sabi nga po na madalaba sa isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang benepisyo ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan po responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga medical experts ho tayo nakastambay. Sasagutin ang inyong mga text sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Saan mong pong panig ng mundo kayo naroroon. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pang good news, kapag gayon ho kayo bumili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA FRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nandyan po sa Barangay Catmon, Malabon City kasama ang Pride Detergent. Barangay Catmon, Malabon City, lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day ay commensurate. Ayan, ibig sabihin, kapag ikaw ho ay pinuntahan ng taga-BIR at may binigay na peking loa, wala kang magagawa kundi tapatan with commensurate amount ang kanilang hinihirit. Ay, bakit naman ganun? Commensurate na lang. Ang bawat trabaho ay may commensurate na sweldo. Ayun! Commensurate, yan po ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy ang investigasyon sa madugong terror attack na naganap sa Bondi Beach noong nakarang linggo kung saan 15 katao ang napatay, marami ang mga sugatan habang nagdiriwang ng isang Jewish festival sa Archer Park sa Sydney, Australia. Ayon sa Australian Police, may indikasyon na ang mga salarin ay inspired o konektado sa Islamic group na ISIS. Sa anunsyo ni New South Wales Police Commissioner Mal Lanyon, nakakita ang pulisya ng mga IED, improvised explosive device, at 2 homemade na Islamic State flags sa sasakyang nakarehistro sa ilan sa mga sospek. Bukod dito, iniimbestigahan din ang paglalakbay ng mga sospek sa Pilipinas noong nakarang buwan, bagamat hindi pa malinaw kung anong layunin ng naturang biyahe at kung konektado nga ba ito sa naturang insidente. I can confirm that they did travel to the Philippines. The reasons why they went to the Philippines and the purpose of that and where they went when they were there is under investigation at the moment. I also confirm that the vehicle which is registered to the younger male contained IEDs, but I also confirm that it contained 2 homemade ISIS flags. It's really not a good day in Australia to die.
Duda ang Armed Forces of the Philippines na sumalang sa militant training sa bansang mag-imang shooter sa isang terror attack sa Australia. Ito'y kabilang sa kabila ng kumpirmasyon ng Bureau of Immigration na bumisita nga sa Davao ang magamang suspect na sina Sajid at Navid Akram noong Nobyembre bago gawin ang mass shooting sa isang Jewish event sa Bondi Beach noong December 14. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakararanas ng leadership vacuum ang natitirang mga terorista sa Pilipinas. Sa katunayan din niya, mula sa sagsagan ng Marawi Siege, bumaba na sa 50 na lamang ang miyembro ng local terrorist group mula sa dating mahigit na 1,200. From 1,200 plus numbers of a local terrorist group, nasa 50 na lang tayo from 2016 to 2025. Meron na silang leadership vacuum. Wala na silang capability to engage in major atrocities, no? And ang i-highlight natin dito, we have opened our areas, particularly in Mindanao, for tourism. Binanatan din ng Malacanang ang bansag ng ilang foreign media sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot o terrorism hotspot. Kasunod dito ng Bondi shooting incident sa Australia kung saan ang magamang suspect ay napagalamang nagtungo pa ng Pilipinas bago ang naturang pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mariing kinokontra ng Pangulong Bongbong Marcos ang anyay misleading na paglalarawan sa bansa. Kasabay nito mapilang palasyo sa foreign media maging responsable sa pamamahayag dahil nakakaapekto rin ito sa integridad at imahe ng Pilipinas. The President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. PRO 11, sinuri naman ang mga impormasyon na Davao City ang isa sa mga pinantahan ng mga suspect sa Bondi shooting. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radyo Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patuloy na sinusubaybayan ng Police Regional Office 11 ang impormasyong ibinahagi ng Bureau of Immigration na posibleng Davao City ang isa sa mga lugar na pinuntahan ng mga suspect ng Bondi Beach shooting sa Sydney, Australia. Ayon kay PR11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, inatasan ng mga Intelligence Division ng rehiyon upang beripikahin kung tunay na nakarating sa Davao City ang mga suspect, kung saan sila posibleng tumuloy, sino-sino ang kailangan nakasalumuha, gaano sila katagal na natili at kung dumaan lang ba ang mga ito sa lungsod. Patuloy rin ang koordinasyon ng PR11 sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang klaro impormasyon at paparatili ang seguridad sa rehiyon. Samantala, ayon kay Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command o ESTMINCOM, walang dapat ikabahala ang publiko dahil sa patuloy na ugnayan at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at kasundaluhan upang matiyak na nanatiling ligtas at secure ang Davao City at ang buong rehiyon. Pinaalahanan din niya ang publiko na maging mapanatag at magipagtulungan sa mga otoridad. Kung matatandaan, ang mga suspek sa insidente ay ang mag-amang sina Sajid Akram at Navid Akram na sangkot sa pamamaril sa Bondi Beach na ikinasawi ng 15 katao. Patuloy pang investigasyon kaugnay sa naturang insidente. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jun Soter. Samantala, mistulang pinangaralan ni Senator Loren Legarda si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez sa pinagwala ng pondo ng Mindanao Railway System Phase 2 sa 2026 National Budget. Ito'y matapos questionin ni Congressman Rufus si Senator Sherwin Gatchalian kung bakit walang budget ang naturang proyekto sa halip na punahin ang DOTR na hindi naman humingi ng pondo. Paliwanag ni Senator Gatchalian, walang alokasyon para sa Mindanao Railway System Phase 2 dahil hindi naman ito nakapaloob sa National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Malacanang. Oo nga naman. Ayon kay Legarda, ito ay karaniwang problema sa ilang mga ahensya ng pamahalaan na hindi naghihingi ng pondo. Ngunit pagdating sa Senate Plenary o BICAM, humihingi na maisingit ang kanilang budget. Iginit ni Senator Loren, ito ang ayaw na ayaw mangyari ng mga senador dahil lumalabas na ito'y isang uri ng insertion. Hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin.
okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do? Right? Eh kung wala sa NEP, paano mo ilalagay? Ha? Sangayon naman ang Malacanang sa pahayag ni Senator Ping Lacson na mas mainam pang reenactment ng budget kaysa sa pambansang pundong puno ng korupsyon. Ganman ni Ginitang Palacio, hindi ito opsyon dahil kumpiyansa umano ang Pangulong Bongbong Marcos, may sapat pang oras para maipasa ang panukalang 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat magandang susustyon ni Senator Lacson, naisa na ng Pangulo na maiwasan ang pagkakaroon ng reenacted na pondo. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent, tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. At doon sa mga nagwi-wish na ma-delay ang Pasko, sorry na lang. December 18 na ngayon, Huwebes. Ilang araw na lamang Christmas na, ha? Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Chanel, malamig na daw po ang panahon simula pa kagabi. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin para sa ating weather update. So sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 3 weather system na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Una na ang Intertropical Convergence Zone dito sa may Caraga, Davao Region, Palawan, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yung easterlies naman natin dito sa Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar at Northeast Monsoon dito sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Sa Metro Manila, Ilocos Region, rest ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon, maaliwala sa panahon ang kanilang aasahan na may mga isolated light rain. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa mga hindi ko po nabanggit, maaliwala sa panahon din naman ang aasahan, pero mataas ang chance ng mga localized thunderstorm, lalo na pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero sa ngayon, naasahan po natin bukas, iiral po easterly sa malaking bahagi ng ating kasama na Metro Manila. Kaya naasahan po natin medyo iinit po yung panahon po natin bukas hanggang towards the weekend. Pero pagdating po ng Sunday, posible pong bumalik ulit itong northeast monsoon natin kaya makakaranas din tayo ng pagbaba ng temperatura. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, weather po sa Baguio, temperatura sa Baguio. Sa Baguio po ay 17 to 22 degrees Celsius. Ay, tumaas ha. 16 na kahapon eh. Oh. Ayun po kasi medyo humihina po yung pag-iral po ng northeast po sa ngayon po. I see. Okay, sige. Thank you, Ma'am Chanel. Salamat din po. Sige, Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa at sa mga kababayan nating may mga lakad ngayong araw na ito, huwag din kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge and bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ayan. Sunod na natin. May nahuli na. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, go! Yes, magandang umaga Kuya Angel dito nga sa Barangay Catmon, Malabon. Huling-huli natin itong kainan na to. Tignan mo, ang dami na pansit Malabon. May pansit Malabon, may pansit luglog, may pansit ang tingnan nyo, long life. Binibenta nyo pa panay habang buhay. Opo. Pangalan nyo po? Christina Midel po. Si Ate Christina Midel na nakatutok sa DZRH sa kanyang cellphone. Opo. At tuwing umaga yan at ang kanyang paboritong announcer pag umaga. Sino? Si Angela Palmonis po. Kuya Angel Palmones, ito meron ka 1,000 pesos! At para makuha mo yung ating mini component, ito, ano ang ating word of the day? Commensurate. Ayan, to. Paano na sinasabi? Convention. Tumama rin to. Okay lang. Okay lang. Tumama rin. Dahil dyan, meron kang DZRH mini component at syempre meron ka rin DZRH t-shirt at ang siksik-liglig umaapaw na DZRH Noche Buena at Medja Noche Basket at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakapulang-pula, ang pinakamabango Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Pwede mong isahog yan sa iyong mga long life. Yan, pang-long life ng labahan. Talaga naman, tignan mo yung washing machine mo. Hindi na lang kaldero ang tatambay dyan sa washing machine mo, kundi ang sabon ng Pride Detergent. Yan. Ano masasabi kay Kuya Angel? Kuya Angel, maraming po salamat sa inyong programa. Ayan, salamat. Ingat po lagi, Nay. Congratulations. Happy New Year. Merry Christmas. Okay. Thank you po. Ako, maraming salamat din sa mga nais manalo na 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH6 Sherwin Bata Alparo DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash Promo! 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 1,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ginagawa nyo nga yan ngayong Pasko. Tsaka... Basta yung isa gawa sa karton. Yan, leading na Ano bang ginagawa nyo sa karton? Nilalagyan ng shield bath soap. Hindi, pinanggalingan ng shield bath soap yung karton. Bago nyo gamit, alangan naman maligo kayo na may karton. Huwag naman ganun. Hindi nyo magagamit yan. Anyway, 10,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot ng 16,025 na mga teacher ang na-promote ngayong taon sa ilalim ng pamumuno ni Education Secretary Sani Angara. Ayon sa DepEd, nasa 41,183 na mga teacher ang nakaproseso na nakatagdang isumite sa Department of Budget and Management para sa susunod na batch ng promotion. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Expanded Career Progression System na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para tiyaking nararanasan ng mga guro ang pag-angat sa kanilang trabaho. Ayon kay Angara, ang layunin ng reforma ay alisin ang sagabal sa promosyon at bigyang halaga ang dedikasyon ng ating mga teacher. Ayan, kaya sa mga teacher na na-promote, congratulations! Pinagbabawala naman ng mga ahensya ng gobyerno na magdagdag pa ng mga contract of service o yung mga COS at mga job order workers na lagpas sa kasalukuyan nitong bilang. Bahagi ito ng mas malawak na reforma ng pamahalaan upang palakasin ang workforce stability, bawasan ang mga contractual workers at mapunahan ang mga bakanteng plantilyang posisyon.
Sa joint circular na inilabas ng Department of Budget and Management kasama ang Civil Service Commission, yan din ang Commission on Audit, lahat ng mga ahensyang sakop ng circular ay naatasang magsumite ng inventory ng kanilang mga COS at mga job order workers na may bisa pa ang kontrata hanggang December 31 para maging basihan naman ng datos. Nakasaad din sa circular na maaaring magdagdag ng permanenteng posisyon para sa regular function habang ang mga COS at GO ay dapat na nakalaan lamang para sa mga pansamantalang aktibidad o proyekto. Susuriin pa ng DBM o ng Governance Commission ang nasabing joint circular para sa mga government-owned and controlled corporations sa mga GOCCs at kailangan sumunod dito sa umiiral ng mga patakaran sa budgeting, accounting at auditing. Ayan ha. Para mabawasan daw po yung mga tinatawag na mga ghost employees. Ayan ha. O, kadalasan kasi yung mga ghost employee hinahire bilang mga JO o kaya mga contract of service. Iba naman ang sitwasyon ng PBOX. Kalahati ng kanilang workforce na regular na nagtatrabaho sa pagkatagal-tagal ng panahon, mga job order pa rin at mga contract of service pa rin. Di ba? Isinusubo natin sa gulo, sa problema, sa mga hazard area, pero walang security of tenure. Naipasa na po yung modernization law para dyan po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kaya lang, nadali ho yung paglalabas ng implementing rules and regulation o ng IRR, kaya ayun, nadali din po ang hindi sana naman maisama na ho sa budget. Ito ang dapat nating i-insert yung tiyakin natin na ito pong mga scientists natin napoproteksyonan, di ba? Hindi yung hanggang ngayon contract of service pa rin. Oo. Kaya sana yung mga nakikinig na tutal nasa BICAM ngayon, yan okay lang kahit isingit ho ninyo yan. Di ba? Kung i-insert ho ninyo yan para matiyak na may pondo yung atin pong mga scientists dyan po sa PBOX. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali nga. Sumasabit Oo. Okay. Sige. Tuluyan ng tinanggal yung lisensya ng Land Transportation Office dun ho sa pickup driver na nag-viral. Makarang manakit ang isang lalaking nagkakariton kasama ang anak nitong babae sa Antipolo City. Karma. Ang naturang pasya ay kasunod ng pagharap ng driver sa tanggapan ng LTO kung saan sinabi nitong hinampas nga niya ang nagkakariton. Dahil sa galit, makarang tamaan nito ang kanyang sasakyan. Mantakin mo. Dahil sa galit mo, tinamaan lang sasakyan mo kulang na lang mapa. Di ba? Kaya road rage na ganyan, dapat talaga kaya dapat talaga meron ding psychiatric examination o psychological examination na dinadaanan ng mga kukuha ng lisensya. Inamin niya. Uminit ang kanyang ulo. Kaya ho nagkakaroon ng bangayan sa kalye dahil maiinit hong ulo Ako, pagka ganyan nasagay halimbawa ng tricycle, alam mo namang sakit ng ulo niyan. Magkukos pa kayo ng traffic, sasabihin ko na, sige, go na lang. Di ba? Sabi niyo, hindi, baka may pambayad. Kaya hindi ho yung may pambayad alam mo namang, sinadya ba naman yun? Hindi naman sinadya Gugustuhin ba naman nung nagta-tricycle, nag-jeep, na maperwisyo ka? Di ba, hindi mo naman gugustuhin. Ito pa, ang lumala doon, nakita ng bata, yung ginawang pananakit nung mainit ang ulong driver, doon sa magkakariton. Para bang siya lang may karapatang maghanap buhay. Di ba? Huwag niyong minamaliit yung ating mga kababayan. Kahit na nagkakariton. Buti nga yan, marangal na nagtatrabaho. Yung iba, nahala lang, nagnakaw na. Di ba? Huwag ganun. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, hindi ko konsentihin ang ahensyang ganitong uri ng karahasan at mga asal sa daan. Ginit nila Lacanilao, maaari pang umpipila ang driver, ngunit pag-aaralan pa ito ng LTO Intelligence and Investigation Division. At yan po ay sana'y magsilbing aral, leksyon sa mga nagmadrive na mainit ang ulo. Bukod sa tinanggalan ng lisensya, inilagay na rin sa alarma ang Toyota Hilux na sasakyan ng nanakit
na driver. Magandang umaga, Pilipinas! Iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi naman lubhang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa kung magpapatupad ng reenacted budget ng 1 hanggang 2 buwan. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Lacson na magiging masama lamang ito para sa bansa kung magtatagal ng 1 buong quarter sa susunod na taon ang reenacted budget. Naniniwala ang senador na maiintindihan ng publiko kung sakaling kaparehong halaga ng 2025 national budget ang pansamantala munang ipatupad sa 2026. Ito'y dahil transparent naman niya ang pagtalakay ng gobyerno hinggil dito para hindi na maulit pa ang nangyaring katiwalian sa mga infrastructure project. Yung mga proyektong nakapaloob dun sa especially mga INCA. No? At meron namang pondo nakalaan galing sa 2025. Dahil nga lang, ang masama kung whole year o kaya one semester, masama yun kasi lump sum lahat yung 2025 na budget kung magkano yung total. Kasi wala mga items, wala pa yung 2026. Kaya kung 1 buwan lang, 2 buwan, I don't think makaka-epekto ng adversely sa ekonomiya natin kung ganun lang ang pag-uusapan. 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga, idineklara ng Quezon City Police District na itinuturing ng person of interest ang fiancé ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Ayon kay QCPD Director Colonel Randy Glenn Silvio, iniimbestigahan na din nila si Mark R.G. Reyes matapos ang 7 oras na interogasyon. Pero paglilinaw ng pulisya, hindi pa siya tinuturing na suspect. Normal lang din kasi niya na ikonsidera si Reyes bilang person of interest dahil siya ang huling nakausap na De Juan bago ito nawala noong December 10. Nakikipagtulungan naman niya si Reyes sa investigasyon at siya pa nga humingi ng tulong sa publiko upang mahanap ang kanyang kasintahan. Magugunitang nawala si De Juan 4 na araw bago ang kanilang itinakdang kasal at ulitong nakita sa harap ng isang gasolinahan sa barangay North Fairview sakay ng isang bus. Patuloy pang hinihintay ng mga investigador ang resulta ng forensic examination sa cellphone ng biktima. Samantala, inanunsyo ni Reyes na itinaas na sa 150,000 pesos ang pabuya para sa anumang impormasyong makatutulong sa paghahanap sa naturang bride-to-be. Kasi lumakad, iniwan ang cellphone. 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, magandang umaga sa inyo. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, good morning. Sana magaling na kayo, ha? At magandang umaga din po kay Ambassador Harry Amping. Good morning po kay Justice Energito ng Sandigan Bayan. Justice Mac De Leon ng Court of Appeals, good morning. Busy mga justices natin ngayon ng CA, May buntag sa mga justices natin ng Cagayan de Oro at ng Cebu. At syempre kay Chief Justice Alexander Gasmundo, good morning. Justice Raul Gonzales, Raul Villanueva pala. At saka kay Justice Maidas Marquez. Ayan, good morning ho sa inyo. Pero sa mga kababayan natin dyan sa Japan, ohayo gozaimasu. Magandang umaga, ha? Baka pabalik ko kayo ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga seafarers natin. Huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong locally made na, locally produced, pero talagang taste and looks global. Dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Ang tinutukoy po natin, Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, ha? Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, ito po itinanim sa ilalim po ng mga nyugan yung po sa lalawigan ng Quezon. Pinahakot po yan ni Dr. Helen Tan, para mapakinabangan ng ating mga magsasaka. Magkaroon sila ng dagdag na high value crops. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Flash Report. Flash Report! Naku, may aksidenteng nasumpungan si Sherwin Alvaro. Ari, check Sherwin, saan yan?
Yes, masikip na ang daloy ng trapiko na dito sa bahagi ng Governor Pascual Avenue sa Barangay Concepcion sa Malabon sa pinaka-approach ito ng Lambingan Bridge to a two-way bridge dito sa Barangay Concepcion, Malabon, kung saan dalawang motorsiklo ang nagsalpukan at yung kapwa sakay nga nitong naturang motorsiklo, yung isa hiniga sa spine board dahil hindi makagalaw. Kamag-anak yun nakahiga kanina? Opo. Ano nangyari daw? Hindi ko na alam Basta sabi na ano naabutan nyo? Nakahiga lang siya. Ano daw masakit sa kanya? Yung tagiliran. Hindi siya makatayo. Opo. Ayun, dinala na ng ambulansya ng Malabon na City Health Office yung naturang isang motor rider, habang yung isang motor rider naman na nasa kabilang kalsada nitong Governor Pascual Avenue na binibigyan ng paunang lunas itong mga tauhan ng Malabon City Health Office. Yun nga lamang, wala pang dumarating na traffic police ng Malabon para nga magsagawa ng investigasyon dito nga sa naturang head-on collision. Sinasabi, nagkabanggaan at kinakatiran din dahil madulas daw yung kalsada dahil umaambot dito sa lugar. Yun daw yung naging sakli itong naturang aksidente. RX number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. 26 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Trentayuno na makalipas ang alas 5 ng umaga, patay sa engkwentro sa Cabaca, North Cotabato ang 5 hinihinalang miyembro ng isang criminal syndicate kabilang isang dating separatist rebel. 2 sa kanilang kasama kabilang ang isang babae ang naaresto habang 2 naman ang nakatakas matapos ang naturang operasyon sa hideout ng grupo sa Barangay Lower Paatan. Ayon kay Cabacan Police Chief Lieutenant Colonel April Lu Palma, magsisilbi sana ng warrant of arrest ang pinagsanib na puwersa ng pulisya, militar at Philippine Drug Enforcement Agency laban kay Ibrahim Macalnas. Wanted ito sa kasong murder at illegal o paggamit ng illegal drugs. Ngunit nanlaban umano ang kanyang mga tauhan at nagpaputok ng baril dahilan para sumiklab naman ang sagupaan. Kabilang si Macalnas sa napatay sa naturang operasyon, yan din ang kanyang kapatid na si Datukan, ang follower na si Ismael Luncayaw at 2 hindi pa nakikilalang individual. Naaresto naman sina Monera at Tegi Macalnas dahil sa pag-iingat ng shabu at baril. Nasamsam din sa lugar ang granada, mga rifle, 2 pistola at shotgun. Congratulations po sa ating pulisya dyan po sa North Cotabato. Maganda umaga din kay Governor Lala Mendoza. Maganda umaga sa mga taga-Buwak, Marinduque. Posibleng arestuhin bago magpasko ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay ng kaso ng mga missing sa Bungero. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya, inaasahang lalabas na ang arrest warrant laban kay Ang anumang oras. Sinabi ni Remulla, tiyak na magiging abala ang mga otoridad bago ang Kapaskuhan dahil sa napipintong pag-aresto kay Atong at sa 30 iba pa. Pagbibigay din ng kalihim, very solid ang ebidensya laban kay Atong Ang at tiniyak na iba ang magiging paraan ng pag-aresto sa naturang negosyante. Ito'y dahil sa itinuturing anyang makapangyarihan at delikadong individual, itong si Atong bunsod na umano'y pagkakasangkot ito sa pagkamatay ng mahigit 100 katao. Ganong karami more than 100. Maganda umaga, Pilipinas! Inaresto ng pulisya ang isang Chinese national na hinihinalang may kaugnayan sa illegal na Philippine offshore gaming operators at sangkot umano sa kidnapping for ransom group. Kinilala ang suspect na si Shi Kunpang. Dinakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa hindi dinitalyan pang lugar. Ayon sa impormasyon, itong si Shi ang namuno umano sa isang Chinese association sa lalawigan ng Rizal. Dapat sana i-deport siya pabalik ng China noong Martes, ngunit kinansila ng Bureau of Immigration and Deportation Order na uwi sa tensyon sa pagitan ng Chinese at ang Philippine Law Enforcement Authority sa paliparan. Matapos ang halos 3 oras na negosasyon, nakuha din ng pulisya ang kustodiya sa suspect. Naghain ng 1 billion peso civil claims suit
o demanda ang grupong United People Against Corruption o UPAC laban kay Quezon City 5th District Congressman PM Vargas kaugnay ng Ghost Flood Control Projects nito sa Novaliches. Kasama rin sa kinasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co, dating House Speaker Martin Romualdez, mga opisyal ng DPWH Quezon City District Engineering at iba pa. Ayon sa UPAC, sa kabila ng milyon-milyong pisong na gastos para sa mga proyekto, patuloy pa rin nararanasan na matinding pagbaha sa Novaliches na lubhang nakapipinsala sa mga bahay at mga ari-arian at mga kabuhayan. Iginiit ng kanilang legal counsel na si Attorney Ariel Inton, kompleto sila ng mga dokumento at mga testimonya mula sa mga residente na direktang naapektuhan ng hindi natupad na mga proyekto. Pero ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tao mismo. Yung tao na nakaranas ng pinsala, nakaranas ng mga damage dahil dito sa mga palpak na flood control. Sinita naman ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara ang ilang nagtitinda ng karne ng baboy sa Obrero Public Market sa Blumentritt, Santa Cruz, Maynila dahil sa pabago-bagong presyo ng kanilang mga paninda. Napagalamang 440 pesos per kilo ang bentahan ng mga ito ng karneng baboy. Pero biglang bumaba ng 360 hanggang 380 nang dumating ang mga tauhan ng DA at ng Department of Trade and Industry para magsagawa ng price at supply monitoring. Aba! Biglang nagkaroon ng bawas, ano ha? Dapat pala yung mga namimili, magsuot din ng t-shirt ng DA o kaya ng DTI, di ba? Para mamalengke sila, bababa yung presyo. Ayon kay Asa Guevara, hihingi siya ng tulong sa kapulisan, maging sa market administrator upang mabantayan ng mga pamilihan para regular na ina-update din ang presyo sa mga bilihin. Pag-usap po tayo sa lahat ng stakeholders. May meeting po talaga yan. So sinasabi po nila sa atin, ano yung sa tingin nila na dapat na presyo. Hindi naman po ang DA lang ang nagsasabi kung ano dapat ang presyo. Nanggagaling po yan sa mismong mga stakeholders. So nagtataka po kami kung bakit hindi po nakakasunod kasama ng mga retailers. Kasi po, yung in-between po yung presyo hindi namin na namomonitor eh. So yun po yung gusto namin malaman at sana makapag-cooperate po sa amin. Pero dapat siguro nga dalasan ho ng taga-DTI ang pagmamonitor sa mga pamilihan at mga supermarket. Samantala, aminado naman ang nasitong vendor, nagkamali sila ng paglalagay ng price list. Ipinaliwanag na karaniwan naman talagang tumataas ang presyo ng karne tuwing holiday season. Ayan, sige kayo. Matigas ang ulo nyo, mapagmumulta kayo. Kaya sa mga vendor natin, sumunod na lamang ho sa mga patakaran, nang sa gayon, hindi ho kayo napagmumulta. Dahil sakit din ho ng ulo yung napagmumulta. Kung minsan tatanggalan pa tayo ng permisyong makapagbenta, di ba? Tandaan ho ninyo, hindi pa ho kayo senador, hindi pa ho kayo congressman. Kaya kapag ka ho kayo nandugas ng barya, kulong yan, multa. Pero pagka senador o congressman, siyempre, happy days are always around. Lumobo ng 63.89 billion pesos ang budget ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program para sa 2026. Ito ay makaraang dagdagan ng 43 billion ang 27 billion pesos na orihinal na rekomendasyon ng Malacanang sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Sonsing, head ng House Contingent sa BICAM, galing kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang kahilingan na dagdagan ang pondo ng AICS. Pero sabi nga po ni Senator Loren Legarda kanina, yan naman palang gusto nyo, bakit hindi nyo pa inilagay sa NEP? Nang sa gayon, hindi nyo ihihirit na magkaroon ng insertion. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, tama lamang ang hakbang na ito dahil tuwing huling bahagi ng taon, humihirit ang DSWD ng dagdag na pondo na kinukuha naman sa mga unprogrammed funds. Samantala sa usapin naman ang budget ng Office of the Vice President na naigang bersyon ng Senado na 889.2 million pesos kaysa sa House version na 733 million pesos. We go to the Office of the Vice President. The Senate proposed the NEP level of 889 million pesos. Move to approve.
Second motion. Duly seconded. The budget of the Office of the Vice President is hereby approved. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa, good news. Aprobado na sa ikatlo at ining pagpasa ng Kamara ang panukalang palawigin ng State Tax Amnesty Program. Ito ay makaraang makakuha ito ng 280 votes na yes sa ginawang House Plenary Session noong Martes. Sa ilalim nito, ang filing period para sa State Tax Amnesty ay palalawigin pa ng 4 na taon o hanggang December 31, 2028. Layo ng naturang panukala na mabigyan ng mas mahaba, mas simple at mas abot-kayang proseso ang mga pamilyang Pilipino para ma-settle ang mga hindi pa nababayarang buwis na minana nilang ari-arian. O kasi nga naman ang katwiran, namatayan ka na, di ba? Pagbabayarin ka pa ng sagadlangit na estate tax, di ba? O kaya ngayon, ang babayaran na lamang ay yung principal, hindi na kasama yung interest. Yan po yung amnesty program. Pero alam mo ninyo, sa totoo lang aabutin ka talaga ng siyam-siyam sa pag-iikot na pagkuha ng mga dokumento. Lalong-lalo na kung halimbawa, yung minana mong property, nakapangalan pa sa lolo ng nanay mo. O sa tagal nung panahong yun, di ba? O tapos kinakailangan mong i-produce para patunayan na siya yung taong yun. Bukod sa death certificate, kailangan ma-establish mo kung ano ang pangalan nung nanay ng lolo mo. Ng lolo mo. Sa tagal na nga. Kahit, ilan ba sa atin dito nag-maintain ng nung family tree? Kaya doon ko na-realize, importante yung gumagawa tayo ng family tree. Para bukod sa nakikilala natin kung sino yung ating mga kaangkan, malalaman din natin kung ano yung totoong pangalan. Tinanong ako ng kapatid ko, ano bang pangalan ng nanay ng Lolo Sergio? Sabi ko, Jane Doe. Amerikana siya . Sinulat naman, Jane Doe. Kalaunan, bumalik sa akin, buwisit ka, niloloko mo ko. Kapatid niya si John Doe. Di ba? Pahirapan po, kaya pakiusap din naman natin. Baka naman, kaya lang, yun yung kasi nasa batas . Oo. Tapos akala mo, kompleto ka na ng dokumento. Naku, abutin ka pa ng siyam-siyam, Kaya, eto, good news ito para doon sa mga may minanang mga lupain. 4 na taon ito hanggang December 31, 2028, Mr. President. Baka gawin nating magandang gawing urgent measure ito, Oo. Dahil mas marami yung sino bang hindi gustong magbayad? Kahit alam mong medyo nakukulimbat yung mga binabayad nating tax, di ba? Okay lang din. Basta ito'y nakakabawas naman sa magiging uutangin natin, Hindi yung kulang na nga yung pondo, ninakaw na, pagkatapos mangungutang tayo pa rin magbabayad. Oo. Pero mas malupit naman yan nangyari sa PhilHealth, kinuha, ibinalik, pero ang pagbabayad, ilalagay din sa budget. At the end of the day, sino nagbayad? Hindi tayo rin. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ayan. Ay, sus. Anyway, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Pero pakiusap po natin, sana po i-extend yung pong lumabas na kaagad, maging urgent bill, yung pong panukalang yan na i-extend nga po ang panahon ng amnesty para sa estate tax. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga dito ho sa mga kaibigan natin. Sino nga bang, ewan ko, ngayon ko lang narinig ito Double Dionysus Corporation. Sino-sino daw bang nasa likod nitong Double Dionysus Corporation? Bukas pag-usapan natin yan. Exciting yan 43 na makalipas ang 5:00 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang 5:00 ng umaga. Oy, nananakita ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan?
Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex sa isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ito sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Publiko, binalaan naman ang publiko sa naglipa ng scam ngayong holiday rush. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Binalaan ng National Capital Region Police Office yung ating mga kababayan laban sa naglipa ng mga scam ngayong holiday season. Paalala ng hanay, huwag hayaang masira ang Pasko dahil sa online fraud, mga bogus delivery at fake sellers, kaya dapat maging alerto ang ating mga kababayan. Kasabay nito, naglatag yung NCRPO ng holiday safety tips para protektahan ng pera. Gayon din yung personal information ngayong Kapaskuhan. Una, suriin daw muna yung mga official pages, seller history at product reviews bago bumili. Iwasan yung kahina-hinalang mga mensahe doon sa text o social media o SOCMED. Payo pa ng NCRPO, wag basta mag-click ng mga hindi kilalang link. I-activate yung two-factor authentication at huwag magbahagi ng personal information. Pinag-iingat din ito yung ating mga kababayan sa nagsulputang mga impersonation scam kung saan nagpapanggap ang mga scammer na kaibigan, kaanak o mga opisyal ng pamahalaan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, nadali ka na ba? May mga nagpadala din ba ng mensahe sa'yo? Ay, nawala si Giselle. Oo. Sa akin, no? Nadali ka? Nadali ka na ba ng mga scammer? Nakakatanggap ka ba? Ay, marami akong natatanggap na mga message sa text, Kuyang Angel, at mga link. Ang problema naman doon, yung parang meron daw akong 5,000 points. Pero ang problema, hindi naman iyon yung aking yung SIM card, diba? Hindi, tsaka hindi yun yung account mo. Oo. Hindi iyon yung account din. Pero tumawag dito, may tumawag na agency dito. Si Giselle ay nanalo ng 65-inch na TV. Legit yun, Kuyang Angel. Legit ba yun? Akala ko. Oo, tapos nanalo din yan ng refrigerator sa party ng MBC. Legit din yun. Legit din yun. Nangako din siya na i-donate niya ang... Ba't natawa ka? Hindi. Iyan yung joke, Kuyang Angel. Iyan yung hindi totoo. Yun ang hindi totoo. Sorry Malo, hindi daw totoo. Oo. Kasi sabi niya, papalitan niya na yung rep dito sa newsroom. Hindi pala totoo yun. Sana all maswerte Ang daming... Last year nanalo ka rin sa raffle Oo. Ng TV, Kuyang Angel. Oo, swerte na sa Love Life, swerte pa sa raffle. O, ganun. Pambirang buhay ito. So, kompleto ka na daw. Malo? May rep na, may TV, may kotse. Ano kulang? Kasal na lang. Ikaw naman, Angel, ready na mag-settle down. Yung makakasama na lang sa buhay yung kulang. Wag mo daw gagaya. Wag mo naman daw sundan. Wag daw kayong sukob ni Kuya Jerry. Ayan. Ayan. Mga 3 to 5 years from now pa ako, Yang Angel. 3 to 5 years? Ay, kawawang Norman. Sa kalendaryo pa naman tayo. Kawawang Norman. Ay, kawawang Norman naman, 3 to 5 years. Oy, mali din daw yung sinasabi na nasa kalendaryo pa tayo. Lahat naman tayo nasa kalendaryo. Ako nga, nasa kalendaryo pa rin. 365 ang numero sa kalendaryo, no? Ay, kaya nga nasa kalendaryo pa ako, Kuyang Angel. Sige. Kaya sa mga kay Christmas party po, wag niyong imbitahin si Giselle dahil sigurado maswerte ito ngayon. Baka madali ang top prize. Congratulations, Giselle. Good luck, Ayan. Thank you, Kuyang Angel. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Swerte talaga nito si Giselle, no? Tuwing Christmas party na nanalo. Oo.
Ako minsan lang nabunot. Sa tanang party na pinuntahan ko, minsan lang ako nabunot. Oh. Nanalo ako ng top prize. Oo, maniwala ka. Hindi ko rin naiuwi. Bakit? Physically present. Ako pa naman, maagang umuwi lagi kasi madaling araw programa. Ayun, goodbye top prize. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagoto samahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. palawigin pa ang 120 days ng filing period para sa mga hospital reimbursement claims. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, kasunod nito ng mga report hinggil sa 1 billion pesos na laga ng return to hospital claims at iba pang reimbursement na hindi kaagad nabayaran. Sinabi ni Castro ang naturang extended period na tinatawag na claims flexibility ay makatutulong upang mabigyan ng sapat na oras ang mga ospital na makumpleto at maisumite ang mga kaukulang mga dokumento. Ito rin na niya ay para matiyak na magagawa ng PhilHealth at ang Department of Health ang kanilang obligasyon basta't magkukumplay lamang ng requirement ang mga ospital. Nabatid na maraming PhilHealth claims ang nadi-deny o di kaya ibinabalik dahil bigo ang ospital na makapagpasa ng mga hinihinging dokumento sa itinakdang panahon. Pero ano ba ito? Ito ba patakaran lang ng PhilHealth o ng PhilHealth? Nasa charter, nasa ano nila? O hindi, kung nasa IRR lang, pwede namang maamyendahan yan, di ba? Oo. Kung batas, yan siguro ang dapat na iprioridad ng iprioridad ng ating mga mambabatas. Oo. Total, marami naman pwedeng mabago eh. Di baguhin na rin natin yung mga provision na yan, di ba? Ray Taladro? Oo. Nang sa ganyan magkaroon tayo ng claims na pwedeng ma-claim. Ma-claim yung parang hindi pala nababayaran. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACES na umaga. Samantala, pinaalalahanan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga newly promoted na mga general ng PNP na patuloy na respetuhin ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Sa oath-taking ceremony sa Malacanang, nanawagan ng Pangulong BBM sa mga bagong promote na mga pulis, pagbutihin ang personal at profesional na aspeto ng kanilang sarili, din bilang isang institusyon. Inabisuhan din ng Presidente na may ito, huwag maging kampante at sa halip ay manatiling matatag, patas at tiyak sa mga gagawing desisyon. Ang kapangyarihan na hawak ninyo ay may kaakibat na pananagutan. Nakataya ang kredibilidad ng institusyon at ang tiwala ng taong bayan sa bawat galaw at desisyon ninyo. Kaya't nararapat lamang na alagaan ninyo ang tiwalang ipinagkaloob sa inyo. Apat na minuto na lamang bago mag-ACES na umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto bago mag-ACES na umaga o mga suki natin sa Kidapawan City. Magandang umaga sa mga taga New Jersey, USA. Good morning! May buntag sa mga tagpaminaw natin dito sa Subo. Magandang umaga sa mga taga Nai, Cavite.
Ayan, at sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng kapuluan, sa mga suki natin dyan sa Turkey. Ayan, good morning ho sa inyo. Dami talaga mga Pinoy nagkalat sa iba't ibang panig ho ng mundo. Basta ingat-ingat ho kayo. At sa mga bibiyahe naman, siguraduhin ho ninyo na huwag kalimutang meron ho kayong e-travel bago bumiyahe nang sa gayon na hindi ho kayo maging perwisyo sa iba pang mga pipila. Mabuti nila may mga e-gates na ho ngayon. Ay, ano ba yan? May sumabit ba? Mabul pa talaga yung langaw. Langaw ba yan? Lamok. Ang dami pwedeng punterihin. Talagang mata ko pang pinunterihan. Ayan. Nabawasan na naman tuloy ng brain cells yung mata ko. Uy, paalam na tayo. Wala na palang oras. Susunod na po ang 2x2 sa Tang ACS Balita. Kuya Angel po, siyang Alpalmon, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Greek philosopher na si Aristotle. Ang sabi po niya, happiness depends upon ourselves. Nasa atin ho kung gusto nating maging masaya. Halimbawa, ang pondo ho natin para ho sa Noche Buena, 500. Pagkasahin ho natin yan ng masaya at may sigla. Kung kaya naman nating more than 500, nasa sa atin ho yan kung gusto ho nating dagdagan. Kaya happiness depends upon ourselves. Kaya sa mga inaanak ko, maging masaya kayo ngayong Pasko at sa bagong taon. At lagi kayong kasama sa aking dasal. Yan Huwag nang umasa ng gift kay Ninong. Hindi na uso yun ngayon. Kayo naman, bagong panahon na. Dapat move on tayo, nagbabago na. Pero kung kayo magpapadala sa amin, pwede nyo ipadala via GCash. One way. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na ISIS na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.